ng hari! Tingnan mo, kamukha mo siya, oh! Paparating na ang hari! Nandiyan na ang hari! Nakakatawa dahil ganyan ka sa totoong buhay! Ang marangal na mahal na hari! Tingnan niyo ako. Ako ang hari. Isang matalinong hari. Isang mayaman na hari. At lahat ay lumuluhod sa harap ko dahil ako'y dakila. Hindi ako makapaniwala dahil ginawa nila akong katawa-tawa! Ako ang mahal na hari! Pero kamahalan, hindi sila sa'yo natatawa, kundi sa manika. Hindi nga ba't may kahawig ang manika na yun na kilala mo? Ang ibig sabihin, ang pinagtatawanan nila ay ako! Naku, siguradong hindi naman kayo. Pues kung ganun, sisiguraduhin ko. Gagawa ko ng isang batas na ipagbabawal ang pagkutya sa isang hari. Makikita nila. Ibig sabihin, bawal na magtanghal? Alam mo, Shahryar, ang isang matapang na hari ay hindi takot sa sasabihin ng iba. Narinig mo na ba ang kwento tungkol kay Haring Badr? Hindi pa. Sino ba yun? Ang haring nagpaparusa sa taong nagsasalita ng di maganda tungkol sa kanya. Aba, gusto ko siya. Pero sa huli, nawalan siya ng higit pa sa kanyang inaasahan. Anong ibig mo sabihin? Ang totoo niyan, hindi talaga siya mabuti sa kanyang nasasakupan. Wag! Malugot ko kayong binabati, kamahalan. Napatumba niyo silang lahat. O sige, ayusin nyo na ulit at gumamit na mas maliit na pesante. Magandang balita, kamahalan. Dahil dumating na po ang bago niyong rebulto. Kung ganun, halika't tingnan natin. Tingnan niyo. Kamukhang kamukha niyo. Hindi ko alam. Pero parang may mali sa ilong. Sa palagay ko, mabigat ang bagay na yan. 2 pulgada, kamahalan! Talaga? Sige, ilagay niyo yun sa bandaron. Sa palagay mo ba mas maganda yan kaysa sa mga to? Maganda ang pagkakagawa nilang lahat, kamahalan. Pero hindi kasing gwapo kagaya niyo. Tama ka. Subukan nyo nga sa harap ng pader na yan. Hindi. Parang ayoko sa lugar na yan. Doon nyo na lang ilagay sa itaas. Walang konsiderasyon si Haring Badr. Ang galing nun ah. Hindi man lang ako napagod. O sige, takbo pa ng 10 kilometro. Natatakot ang lahat na magsalita laban sa kanya. Hanggang may isang naglakas ng loob na tumayo at magprotesta. Siya, si Farouk. Tinatrato tayo ng masahol pa sa isang basura. Tama yun! Tinatrato tayo na parang isang basura na matatagpuan sa isang basurahan. Oras na para gumawa tayo ng hakbang laban dito. Tara, sabihin natin. Oo na, sige na. Ako na magsasabi. Pinahanga mo kami, Farouk. Puntahan mo na siya. Alam kong kaya mo yan. Wow, salamat sa'yo, Kadin. Makinig ka. Sakaling hindi ka na makabalik, akin na lang ang bisiro mo. Bilisan nyo pa. Mahal na hari. O bakit? Meron po kayong dumating na bisita na gusto kayong makita. Sinasabi po niya na hindi niya daw gusto ang pagtrato niyo sa mga tao. Talaga lang ha? Sinabi niya yun? Papasukin mo siya. Kamahalan, pinadala po ako dito ng mga tao upang humingi sa inyo ng isang pabor. At ano naman yun? Maaari po bang wag niyo na kami pagbayarin ng buwis? Nako, walang problema. Itabi niyo na ang pera niyo. At sana po iksiyan ng oras sa trabaho para magkaroon ng oras sa pagtulog, pagkain at paliligo. Kung yan ang gusto niyo. Wala na po mapaparusahan dahil sa pagkakalat? Oo, tama ka. Ayos! Salamat po, kamahalan, para sa inyong pangunawa. Bago ko makalimutan, meron pa pala akong isang bagay na gustong ibahagi sa iyo. Isang bagay po na hindi namin hinihingi? Naku, ikaw mismo ang humiling nito. Ano po? Ang buta!
Hanggang sa muling pagkikita natin. Malamang, sigurado ako na hindi na nagreklamo si Farouk pagkatapos nun. Dahil sa nangyari, lalo pa siyang nanindigan sa pinaniniwalaan. Ano bang nangyayari? Sumisigaw po ng pagbabago ang mga tao, kamahal. Bakit kailangan ng pagbabago kung perpekto naman ang lahat? Hindi makikinig sa akin ang hari, pero sigurado makikinig siya kung lahat na ang magsalita. Hindi ko alam, pero paano kung magalit siya? Baka kung anong gawin niya. Wala, kung sama-sama tayo. Oo nga, tama si Farouk. Hindi naman niya magagawang ikulong tayong lahat, di ba? Dalhin silang lahat at pagtrabahuhin sa minahan ng asin. Ayan, siguro naman yan ang nagpahinto kay Farouk para hindi naguluhin ng hari kahit kailan. Naku, hindi pa rin. Pero nasa kulungan siya. Anong ginawa ni Farouk? Marami. Isang welga? Pero baka lalo lang natin siyang galitin. Wala nang kahit ano magagawa si Badir kung hindi tayo makikiisa sa kanya. Tama. Ngayon din, dapat siya makinig sa atin. Pero tingnan mo, nakakulong tayo. Oo nga. Ano pang pwede niyang gawin? Pakawalan ang mga leyon. Teka, hindi ka pa ba napapagod sa mga pinaglalaban mo? Ibig sabihin, pinakain sila sa mga leon? Ibig sabihin lang niya, nanalo pa rin si Badar. Ano ba yan? Hindi maganda ang kwento? Pero hindi pa naman tapos ang kwento. Sabi na nga ba, may dumating para iligtas sila, tama? Hindi. Ibig sabihin, kinain sila ng leon? Hindi rin. Kung ganun, paano sila nakaligtas? Pinalaya sila ni Badr. Ano? Dahil meron siyang hindi nakitang isang maliit na bagay. Ipinaresto niyo lahat ng tao sa buong kaharian, kabahalan. Sakaling ipakain sila sa mga leon, wala nang matitira sa inyong nasasakupan. Pwede naman tayong kumuha ng bago, di ba? Naku, hindi po. Subalit ito ang aking palagay. Bakit hindi na lang natin kalimutan ang mga nangyari? Tumahimik ka! Kasalanan tong lahat ni Farouk. Siya ang gumagawa ng gulo. Makinig kayong lahat sa sasabihin ko! Pakakawalan ko kayong lahat! Maliban lang kay Farouk! Siya magsisilbing halimbawa sa mangyayari sa inyo sakaling kut sa inyo ang inyong mahal na hari! Sige na, magpakita ka na, Farouk! Magpakita ka na! Ako si Farouk. Hindi! Ako si Farouk! 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 Sige na, dakpin sila! Teka! Sino ba talaga sa inyo si Farouk? Ako si Farouk! Mabilis na tumakas ang lahat. Ibalik mo ang mga taong yon sa kulungan! Subalit nung puntahan ng mga kawal ang tahanan ng mga tao, nagulat sila. Ano bang ibig mong sabihin sa wala na silang lahat? Wala na pong tao ang lahat ng bahay, kamahalan. Umalis na po silang lahat. Nagdesisyon ng mga mamamayan sa kaharian ni Badr na ayaw na nilang mabuhay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, si Badr ay wala nang pinamumuno ang mga tao. Sabihin mo sa mga kawal na hanapin silang lahat at muli silang ibalik dito sa aking kaharian. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko talaga sila mapapatawad sa ginawa nila. Ang totoo, wala na rin po ang mga kawal, kamahalan. Pati na rin po ang mga alipin, kusinero, katulong at iba pa. Ha? Teka, ibig mo sabihin tayong dalawa na lang nandito sa kaharian ko? Hindi. Mag-isa ka na lang. Teka, sandali lang. At saan ka pupunta? Saan nga ba? Para sa ating bagong tahanan. Sa bagong tahanan! At syempre para kay Farouk, kahit nakulong tayo dahil sa kanya at muntik ng kainin ng leon. O bakit? Pwede na naman nating sabihin ang gusto natin, di ba? Oo, tama ka. At mula noon, wala na lang sa kanya. Teka, ano nangyari kay Haring Badar? May nangyari bang masama sa kanya? Pinagdusahan niya ang pinakamalupit na parusa sa lahat. Namuhay siyang mag-isa sa kanyang kaharian na walang kaibigan at higit sa lahat, walang karamay. Patawarin niyo ako! Kita mo na, kung ang isang pinuno ay hindi nakikinig, sa bandang huli, malalaman niyang wala na siyang tagapakinig. Ay, oo na, sige na. Pwede na ulit ang pagtatanghal. Ayos! Ano nangyari kay Farouk at sa bagong kahariang itinayo? Naging isang sikat na bagong sibol na komunidad na puno ng sining, musika, agham at literatura. Ang galing! Anong tinawag doon? Yan ay nakapaloob